Oh, magandang umaga ulit. Nandito na tayo sa pitasan. Ito yung bandang gitna. Kasama ko yan si Randy. Oh, namimitas kami. Magandang panahon, walang araw, makulimlim, madilim. Tapos basa yung lupa, galing sa ulan kagabi. Pero, meron tayong good news. Good news pala yung panahon. Pero, not so good news yung presyo ng talong natin nakaraan. Magkano lang bili sa atin per kilo ng good. Ibig sabihin yung primera klase, ang bentahan ay 15 pesos lang. So talong-talo tayo ngayon na hindi naman, well, siguro break even yan, pero hindi maganda yung presyo. In short, yung 15 yun yung pinaka malungkot na balita natin. Dahil 15 yung presyo per kilo. Kung ha-harvest tayo ng 100 kilo, 100 times 15 pesos o 1.5 lang yun. 1,500 lang yung makukuha nating benta. So kulang pa sa abono, patubig, diesel, polyar, sahod pa ng mamimitas kay Randy, ay wala na, talo. Tapos ito yung bandang dulo. So itong dulo masukal na, papatayin na natin to. Ano na lang natin to, palitan na natin ng tanim ng ibang gulay, sitaw o kaya, well, dito sa gitna yung plano naming sitaw, magsisitaw na lang kami dito ni Randy. Tapos siguro dito kamatis o sili. Pero yan yung sitwasyon. Nalinis na to ni Randy, malinis na, oh, kita nyo, nawala yung talahib, galing. So pwede natin taniman dito din ng ano, lagyan muna natin ng mulching pala, yun, lagyan natin to ng mulching para hindi dadamuhin. O yan, may mulching lahat ng ano natin tudling, ayun, natabunan ng talong. So nung nagtanim tayo ng talong, nilagyan natin lahat ng mulching yan. Itong dalawa hindi nalagyan na nakaraan, kaya ganyan, kaya tinubuan. So ngayon lalagyan natin, tapos taniman natin ng okra. Pero yan, mamimitas tayo ng talong na mura ngayon. Pero syempre pagdating dyan sa palengke, yung mga mamimili natin ay ipipresyohan yan ng doble. Kasi nga dumaan na sa trader, dumaan na sa biyahero, middleman, pasa-pasa ang presyo. Baka sa palengke ang presyo niyan 50, 60, 70. Ganun ang datingan yan pagdating dyan sa Metro Manila o kung saan man yung bagsak ng talong natin. Ito yung bagsak kasi ng talong natin, Pasig. So yan, ang presyo niyan hindi naman 15 din. Pagdating sa inyo dyan, pag namalengke kayo, malamang doble. So sabihin natin 30, sabihin natin 40, 50. Depende sa ano natin, mga middleman. Ayan. Tayo tuloy-tuloy sa pamimitas. Yung talong natin, may edad na rin to. December pa to tinanim. Ngayon ay magjo-July na. So halos magpipitong buwan. Maliliit na rin yung bunga. Hindi na ganun kalalaki. Pero sakto, pang torta yun, o, pang torta. Isang itlog, kasya. Pang ulam na. Ayan. So importante walang butas para may benta. So hindi natin kukunin yung mga alanganin na size. Yung mga pwede pang lumaki. Sayang naman yun, lalaki pa . Pero ayan nga, yun yung update natin sa presyuhan ng talong. 15 pesos ang primera, siguro ang segunda niya nasa 5 o 3. Depende kung bumababa ang primera na presyo, bumababa din yung segunda. Segunda yung mga baliko natin o kaya hindi tuwid na bunga o maliliit. Okay, sige, ayos lang, ganun talaga. Hindi naman all the time ang presyo ng gulay mataas. So harvest pa rin tayo, tuloy-tuloy lang, mataas ang bunga o hindi, pitas pa rin tayo at tuloy sa pag-alaga ng ating tanim. So ayan, ang ating presyuhan update. Ang petsa ngayon ay July 26. O, Miyerkules na pala ngayon, July 26. June 26 pala, June 26, Miyerkules. Yung huling faktura namin na 15, 4 na araw nakalipas, nasa June 22 yun. So sabihin natin June 22 yung nabenta natin, ang presyo 15. So mamaya kukunin nila yung maha-harvest natin, babalik sila after 2 days. Tingnan natin kung 15 pa rin o bababa pa o tataas ba. Ganun ang sitwasyon. Pag bumili kasi sa atin yung buyer natin, kukunin nila lahat lang bunga, kukunin nila lahat yan. At
hindi ka pa nila babayaran. Ang bayad pagbalik nila. Ganon. So, kukunin nila lahat ng hinarvest mo, walang bayad. So, hintayin mo, after 2 days, babalik sila, dala na yung bayad at yung faktura na sinasabi. Faktura ang tawag dito nun, yun yung maliit na papel, nakalagay kung magkano yung presyo yung talong mo, magkano per kilo, magkano yung total, pati yung segunda, ilang kilo, magkano yung presyo, at saka yung total price. At pinagsama, yun yung kita mo sa hinarvest mo nakaraang 2 araw. So ganun yung ating kalakalan. Maganda naman syempre pag bumili yung buyer natin, kukunin na lahat yung ano mo, yung harvest. Hindi ka na maglalako sa palengke, hindi ka na maghahanap ng buyer, kasi regular ang schedule ng buyer mo. Every 4 days, actually every 2 days yan sila dumaraan. Kasi may mga gulay na 2 days pitas, like etong sitaw, katabi natin, sitaw. Every 2 days yan, hina-harvest. So kaya every 2 days ang balik ng buyer natin. Pero kung sa talong ang gulay mo, every 4 days ka nila dadaanan. Kaya dahil 2 days, yun nga, sa mga bunga ng sitaw, okra, tapos kasabay na rin din yung bayad sa mga biniling gulay. Ayan. So, ano pa ba? So, ganun ang kalakaran dito kung gusto nyo maggulay. Pero yun nga, balik ako sa good news kasi nga hindi ka na maglalako, pipitasin mo na lang, dadaanan nila sa iyo yung gulay mo, babalot nila, bibenta nila, balikan ka nila after 2 days, may pera ka na. Pwede na rin. Less hassle sa pagmamarket. Pero kung gusto mo na magdikta ng presyo ng iyong gulay, ikaw magsasabi kung magkano ang presyuhan ng gulay mo, pwede naman yun. Maghahanap ka ngayon ng mga potential customer mo, buyer, like restaurant, mga kaibigan, mga kakilala, di-deliver mo yan. Ikaw magbabiyahe ngayon, gagastos ka, sasakyan, diesel, tao. So, yun ang natitipid mo kung dito ka na sa regular buyer natin. So far, so good naman tayo sa buyer natin. Okay na yan, convenient, kinukuha lahat ng ani mo. Masanay lang tayo na ang presyo hindi palaging mataas. Ang presyo bumababa, tumataas dahil sa supply. Ibig sabihin, kung mas marami ang ani ngayon sa buong probinsya, buong lugar, bumababa yung presyo. Kung konti, lalo binagyo, bumaha, maraming naapektuhan, doon bumababa o doon tumataas yung presyo. So, ganun lang yun eh. So, ayan. Yan lang ang ating may share sa araw na to patungkol sa presyuhan, paano ang bentahan, ano ang kalakalan dito pagdating sa paggugulay. So, ganun tayo kumikita. Okay? So, ayan. Tuloy na natin ang ating pamimitas. Tayo mamitas ng ating talong. At mamaya kukunin na ito ng ating buyer. Dumaratingin sila mga alas 3 hanggang alas 5, depende sa dami ng kanilang kinukuha ang farm. Iniikot nila tong area, iba't ibang barangay dito. Okay, so subaybayan nyo lang ating mga susunod na video. Hanggang sa susunod, hanggang dito na lang.